Mga minamahal na kapatid, sama-sama nating pagnilayan sa araw na ito ang salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 8, verses 27 to 35. Ang mga salita ng Diyos na ating narinig ay may paanyaya sa atin at tayo ay dinadala sa isang mahalagang sandali sa buhay ng mga alagad ni Jesus, kung saan ang kanilang pag-unawa sa Kanya ay sinusubok at pinapalalim. Sa simula ng ating Ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang Kanyang mga alagad, "Ano ang sabi ng mga tao tungkol sa akin?" Parang nagsusurvey si Jesus. Parang sinasabi niya, marami na akong pinagaling. Gumawa ako ng maraming himala at maraming milagro. Pinakain ko na ang napakaraming tao. At nagpapahayag ako ng salita ng Diyos sa maraming mga lugar. At palagi nila akong nakikita. At sila ay lumalapit sa akin. Nakilala na ba nila ako? Sino raw ako ayon sa mga tao? Mga minamahal na kapatid, ang tanong na ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatanong. Ito ay isang paanyaya sa mga alagad ni Jesus na pag-isipan ang kanilang sariling pananaw, ang sariling pagkakilala at karanasan kay Jesus. Ipinahayag ng mga alagad ang iba't ibang opinyon ng mga tao kung sino si Jesus. Sabi ng kanyang mga alagad, mayroong nagsabi na ikaw daw ay si Juan Bautista. Mayroong mga nagsabi na ikaw ay si Elias. Mayroon pang ang nagsabi na ikaw ay isa sa mga propeta. Mga minamahal na kapatid, napapansin ninyo na kung ito ang tugon ng mga tao na narinig ng mga alagad kung sino si Jesus, para bagang hindi pa nakilala ng mga tao kung sino ang nagpapagaling sa kanila. Tila bagang hindi pa nakilala ng mga tao kung sino ang nagpakain sa kanila. Hindi pa nila nakilala ang ating Panginoon kasi ang kanilang sagot, si Juan Bautista, si Elias, o isa sa mga propeta. At ang katanunang ito ay hindi lang para sa mga tao sa panahon ng mga alagad ni Jesus, kundi katanungan din sa atin. Sino si Jesus para sa atin? Nakilala ba natin siya? Baka lingkod tayo ng lingkod pero hindi pa natin lubos na nakilala kung sino at ano ang ating Panginoon. At alam natin na marami pa talagang hindi nakakilala kay Jesus. Kahit binigyan sila ng maraming biyaya at maraming buhay, pero marami pa rin ang hindi nakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga ang ating mga misyon ay kailangan aabutin sila. Sila ay kabahagi ng mga nasalaylayan na dapat nating abutin upang ipakilala ang ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, subalit sa kabila ng mga sagot na ito, ang tunay na tanong ay kung sino si Jesus para sa kaniyang mga alagad. Pagkatapos itinanong ni Jesus ang mga alagad, sinabihan niya ang kanyang mga alagad, subalit kayo, nakilala ba ninyo ako? 24/7, nakakasama ninyo ako? Kayo ang unang mga saksi sa mga himala at kabutihang aking nagawa. Sino ako para sa inyo? Sino ang sumagot? Sino ang sumagot?
si Pedro. At ang sagot ni Pedro, ikaw ay Mesiyas. Ikaw ay Kristo. Pinahayag ni Pedro ang kanyang matibay na pananampalataya. Kasi naranasan niya na siya'y iniligtas ni Jesus. Sabi niya, ikaw ang nagligtas sa akin. Kasi na-experience niya kung paano siya iniligtas ni Jesus. Naalala niyo, nung maglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, natakot sila. Tapos ano ang sabi ni Pedro? Kung ikaw si Jesus, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig, papunta sa iyo. Nakalakad ba si Pedro? Opo, nakalakad. Subalit nung makita niya ang napakalaking alon, natakot siya at nawala ang kanyang pananampalataya. At unti-unti siyang lumubog. At sumigaw siya kay Jesus, Jesus, iligtas mo ako. Ililigtas ba siya ni Jesus? Opo. Pagkatapos na ebanghelyong iyon, ito ang kasunod na ebanghelyo. Naglalakad sila papuntang Caesarea Philippo. Tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? At siya mismo ang unang nagsagot, ikaw ang nagligtas sa akin. Ipinahayag ni Pedro ang kanyang matibay na pananampalataya na nakaugat sa kanyang sariling karanasan. Hindi lang chismis, hindi lang kanyang narinig, kundi ang kanyang pananampalataya ay bunga ng kanyang personal at malalim na karanasan sa kanyang buhay. Kahit saan siya dadalhin sa gitna ng kanyang kahinaan, ay matibay niyang ipinapahayag ang kaniyang pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, ang sagot na ito ay isang makapangyarihang pahayag ng pagkakilala kay Jesus bilang pinakahihintay na tagapagligtas. Ngunit sa kabila ng kaniyang tamang sagot, agad na sinabihan ni Jesus ang mga alagad na huwag ipagsabi ito sa sino man. Bakit kaya? Ito ay dahil ang kanilang pag-unawa sa Mesiyas ay kailangan pang maipaliwanag at mapalalim. Kaya sabi ni Jesus, secret mo na yan ha. Atin-atin mo na yan. Huwag ninyong sabihin sa iba. Bakit ganun ang habili ni Jesus? Kasi hindi pa lubos na naunawaan ng kanyang mga alagad kung ano ang tunay na kahulugan ng tagapagligtas o Kristo. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Jesus ang kanyang misyon. Dapat siyang magdusa ng maraming bagay at itatakwil ang mga matatanda na mga punong saserdote at ng mga iskriba at siya ay papatayin. Subalit pagkatapos ng 3 araw ay muli siyang mabubuhay. Mga minamahal na kapatid, ang mensaheng ito ay tila salungat sa inaasahan ng mga tao sa isang Mesiyas. Ikasasabi lang niya na siya ay Mesiyas, siyang tagapagligtas. Subalit, sabi niya, papatayin ako, magdurusa ako. Subalit sa 3 araw, ako ay muling mabuhay. Kasi sa kanilang pag-iisip sa mga Hudyo, ang Mesiyas ay dapat na isang makapangyarihan na leader. Makapangyarihan na leader na magdadala ng tagumpay at kapayapaan. Subalit ang ipinapahayag sa atin, ang daan patungo sa kaluwalhatian ay dumadaan sa pagdurusa at sakripisyo. Ulitin ko, ang daan patungo sa kaluwalhatian ay dumadaan sa pagdurusa at pagsakripisyo. Kaya nga, no pain, no gain eh. Sacrifice is a key to success. Hindi natin makamit ang tagumpay kung walang daanan na pagdurusa at pagsakripisyo.
Kahit kayong mga nanay, para maging matagumpay na mabigyan ng buhay ang sanggol mula sa inyong sinapupunan, magdanas kayo ng pagsakripisyo at pagdurusa. Upang sila ay lumaki, kailangan sakripisyuhan at pagdusahan. Upang sila ay makapagtapos ng kanilang pag-aaral, kailangan sila din ay magdurusa at magsakripisyo. At kayong mga magulang, bahagi na inyong pagsuporta sa kanila upang makamtan ang magandang kinabukasan, magdurusa at magsakripisyo. Ganun pala talaga ang ating buhay. Hindi talaga mauubos ang mga problema. Bahagi pala ng ating buhay ang pagsasakripisyo at pagdurusa. Ikakain ka lang, kailangan mo pang hugasan ng bigas at kailangan mo pang mapaso kung ikaw ay nagpiprito ng ulam. Wala pwede na isubo lang. Kailangan magsakripisyo at magdurusa upang makamtan ang kaluwalhatian. At ganun din ang ating pananampalataya. Hindi maging malalim ang ating pananampalataya kung hindi tayo magsakripisyo na magbalik-balik sa pagsimba dito. O hindi tayo magsakripisyo na kahit antok na tayo, ay darasal pa tayo ng Santo Rosario o magdasal pa tayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang lahat ng kaluwalhatian ay dumadaan sa pagsasakripisyo at pagdurusa. Bahagi ng ating buhay na pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, dito makikita natin ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagkilala kay Kristo ay hindi lamang nakasalalay sa mga salita, kundi sa ating kakayahang maunawaan ang kanyang misyon at ang kanyang mga aral. Ang kanyang pagdurusa ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang tunay na pag-ibig at sakripisyo ay bahagi ng ating pananampalataya. Bahagi ng ating pananampalataya ay ang pag-ibig at ang sakripisyo. At yan ay ang ipinapahayag ng krus. Sa krus, nariyan ang pagsasakripisyo. Subalit huwag nating kalimutan na nariyan din ang pag-ibig. Pagpapahayag ng tunay at matibay na pananampalataya. Naway sa pamagitan ng banal na misang ito, tayo ay tinatawag ni Jesus. Kung ang sino mang nagnanais na sumunod sa Kanya, ay dapat niyang ipagkait ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa Kanya. Ang mga salitang ito ay nag-aanyaya sa atin na masusing pag-isipan ng ating sariling pananampalataya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang madaling landas. Ito ay nangailangan ng pagwawaksi sa ating sariling makagustuhan at pagyakap sa mga hamon ng buhay. Sa ating makabagong panahon, ang mensahe ni Jesus ay nanatiling mahalaga. Tayo ay tinatawag na maging saksi ng kaniyang pagmamahal sa mundo, kahit na ito ay nangailangan ng sakripisyo. Sa ating mga pamilya, komunidad at lipunan, tayo ay inanyayahan na ipakita ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pagmamahalan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Naway ang ating pag-unawa kay Jesus bilang ating Mesiyas, ating tagapagligtas, ay maging ating inspirasyon sa araw-araw na buhay. Tayo ay hinahamon na ipagkait ang ating sarili at pasanin ang ating makrus na may tiwala na ang Diyos ay laging kasama natin sa ating paglalakbay. Hindi tayo nag-iisa. May Diyos na nagsakripisyo at umibig sa atin. Amen.